At ayan po mga ka-pioneers. Ngayon po ay mayroon tayong isang napaka-importanteng update dito na lumabas tungkol po sa ating pinakamamahal na si Pi Network. Ayon po sa balita dito kay Daily Coin, formal na po nating pinasok ang tinatawag na Verified Badge Era. Ayan, ang sabi rito, Pi's Verified Badge Era just got activated. Bounce on. Ayan. Hindi po ito biro mga ka-pioneers dahil ang balitang ito ay patunay ng katatagan at tunay na layunin ng Pi Network sa gitna ng maraming pagsubok. Ang core team ay naglabas po ng pahayag na nagpapakita kung nasaan na tayo sa usapin ng user growth at ang ating KYC process. Alam nyo ba kung ilan na tayo? Mahigit 18 million verified pioneers na ang matagumpay na nakatapos ng kanilang personal verification. Ibig pong sabihin, ang 18 million na ito ay handa na para sa migration ng kanilang mga naminang Pi coins patungo sa kanilang Pi wallets. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na kahulugan nito at kung bakit ang verified identity ang siyang magiging susi sa ating tagumpay. At ayan, bakit nga ba iba ang 1 million users ng Pi Network? Mismong ang core team na ang nagsasabi sa kanilang statement. Ang 1 million verified users sa Pi ay hindi katulad ng 1 million users sa ibang Pi Network. Napakatapang po ng pahayag na ito. Pero may point po sila. Sa ibang networks, kahit sino ay pwede pong gumawa ng sangkatutak na accounts, mga bots, mga fake accounts, o mga taong gusto lang mang-spam. Pero pagdating dito kay Pi, ang bawat verified pioneer ay dumaan po sa butas ng karayom ng KYC. Ibig pong sabihin, ang bawat isa sa 18 million na ito ay isang tunay na tao, may tunay na pagkakakilanlan o identity, at may tunay na kontribusyon sa network. Ang Pi Network ang isa sa mga unang blockchain projects na nag-implementa ng verified identities para sa bawat transaction. Ito po ang tinatawag nilang pundasyon para sa isang sustainable real-world economy. Sa aking opinyon, ito ang X-factor ng Pi Network. Sa loob ng maraming taon, marami ang bumabatiko sa tagal ng KYC process. Marami ang naiinip. Marami ang nagsasabing scam daw dahil bakit kailangan pa ng ID. Pero tignan po ninyo ang resulta ngayon. 18 million real humans o totoong tao. Sa mundo ng crypto, ang user base ang pinaka-importanting asset. Kung si Pi ay may 18 million verified users, mas malaki pa ito sa populasyon ng maraming bansa. Ang strategy po ng core team na unahin po ang quality kaysa sa quantity o bilis ay isang napakatalinong galaw para sa long term. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kapag nag-open mainnet na tayo, hindi tayo basta-basta mapapasok ng mga boots na magpapadapa sa presyo. Ang bawat transaction ay transparent po at may tiwala. Kaya sa aking palagay, ang verified badge na ito ang magiging gold standard sa mobile mining. Hindi lang tayo basta nagmimina. Bumubuo po tayo ng isang ekonomiya na nakabase sa tiwala at ang 18 million na yan ang ating unang hukbo ng tunay na mamamayan ng Pi. Pag-usapan naman po natin ang dalawang mukha ng KYC policy sa mainnet migration. Ayan, sabi rito, Pi's mainnet migration reveals two sides of KYC policy. Ang paglipat po natin sa mainnet transactions ay may malalim na dahilan. Ang measure o sukat na ito ay ginawa para mabawasan ang spam at mapataas po ang tiwala sa loob ng network. Sabi po ng team, kung ang mga identity ay hindi po malinaw, magiging mahirap magtiwala. Yan, magiging mahirap magtiwala na ang transfer ay valid o napunta ito sa tamang tao. Ngayon ay dito na po nagkakaroon ng contradiction sa mundo ng DeFi o decentralized finance.
Karamihan po sa mga hardcore crypto enthusiasts ay naniniwala sa concealed identities o yung pagiging anonymous. Pero ang Pi Network ay may ibang pananaw. Gusto po nilang ipakita na ang blockchain ay pwede pong gamitin sa totoong buhay, tulad sa mga tindahan, sa palengke at sa mga serbisyo, kung saan kailangan mong malaman kung sino ang katransaction mo. Ngayon sa aking opinyon, nakikita ko po rito ang conflict of philosophy sa pagitan po ng traditional crypto at ng vision ng Pi. Pero heto po ang catch. Kung gusto nating gamitin si Pi pambili ng bigas, pambayad sa kuryente o pambili ng gamit, hindi po pwedeng anonymous ang lahat. Kailangan ng accountability. Ang KYC policy ng Pi ay parang digital passport. Sa tingin ko, ito po ang magpapabilis sa adoption ng Pi sa mga mainstream businesses. Mas gugustuhin ng isang negosyante na tanggapin po ang Pi kung alam niyang ang nagbabayad ay isang verified person at hindi po isang hacker o bot. Ang mainnet migration ay hindi lang paglilipat ng barya or coin. Ito ay paglilipat ng tiwala mula sa testnet patungo sa isang buhay na ekonomiya. Bagamat marami pa ring pioneers ang naghihintay ng kanilang KYC result, ang 18 million na nakapasa na ay ang patunay na gumagana po ang system. Ito po ang social proof na kailangan natin para mapatunayan sa mundo na ang Pi Network ay hindi lang basta app sa phone, kundi isang seryosong financial revolution. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa KYB or yung Know Your Business model. Ayan. Hindi lang pala tao ang kailangang i-verify, kundi pati na rin ang mga negosyo. Libo-libong merchants na po ang sumusuporta sa Pi Network gamit ang kanilang Know Your Business o KYB model. Ang KYC abundant transactions na ito ay naging bahagi na ng routine sa Pi ecosystem. Dahil dito, magkakaroon po ng credit score at trust rating sa pagitan ng merchant at ng customer. Isipin po ninyo mga ka-pioneers, hindi na natin kailangan ng external feedback gaya ng sa ibang platforms dahil ang mismong blockchain na ang magsasabi kung ang isang buyer o seller ay mapagkakatiwalaan. Ito ay isang blockchain feature na tuluyang nabubura sa pangangailangan para sa mga third-party reviews na minsan ay peke rin naman. Ngayon, ang aking opinion po tungkol dyan ay napaka-revolusyonaryo po nito. Ang pagkakaroon ng credit score sa loob ng Pi Network ay isa pong game changer para sa mga small businesses. Dito po sa Pilipinas, halimbawa, maraming mga sari-sari store o online sellers ang gusto pong tumanggap ng Pi sa pamamagitan po ng KYB. Ayan. Magkakaroon sila ng badge of honor na sila ay lehitimong negosyo. Kaya para sa akin, ito po ang tunay na utility. Itong si Pi ay hindi lang magiging pambayad. Ito ay magiging basihan ng reputasyon. Kung ikaw po ay isang pioneer na may mataas na trust rating dahil verified ka at marami kang successful transactions, mas madali kang makakakuha ng mga deals o baka sa huli ay pautang pa sa loob ng ecosystem. Ang feature na ito ay nagbibigay po ng economic order. Hindi ito Wild West na walang batas. Ito po ay isang organisadong palengke sa blockchain. Ang numerical growth ng verified merchants ay kasing halaga ng growth ng verified pioneers. Dahil ano ang gagawin mo kay Pi kung wala kang mapagbibilhan? Ang KYB ang huling piraso para maging kompleto ang ating paikot na ekonomiya. Pag-usapan naman po natin ang pag-bounce ng Pi Network ngayong taong 2026. Ayan, marami po ang nagtatanong kung bounce na nga ba o yung tinatawag nating pag-arangkada na ng network. Sa dami ng mga verified users, tila handa na po ang entablado para sa susunod na malaking hakbang. Ang pag-abot po sa 18 million verified users
ay isa po itong malakas na signal sa buong crypto market. Habang ang ibang projects ay nahihirapan na mag-maintain ng users, itong si Pi ay patuloy na lumalaki sa paraang organic at saka verified. Sa aking opinyon, naniniwala po ako na ang bounce na hinihintay natin ay hindi lang sa presyo, kundi sa real-world adoption. Ang 18 million verified pioneers ay isa pong critical mass. Ibig sabihin, sapat na ang bilang na ito para maging self-sustaining ang network kahit wala pang open mainnet. Ang momentum ay nasa atin na. Kaya masasabi ko po tungkol dito sa verified batch era na ito ay simple lamang. Ito po ay ating insurance policy. Kung sakaling magkaroon po ng volatility sa market, si Pi ay protektado po ng 18 million na tao na naniniwala at verified sa system. Hindi po tayo madaling matitinag ng FUD o fear, uncertainty, and doubt dahil ang bawat isa sa atin ay may stake sa network. Ang pag-bounce po natin ngayong taong 2026 ay magiging basihan ng iba pang mobile mining projects sa hinaharap. Kaya sa huli, ang pagtitiyaga po natin sa KYC ay magbubunga ng isang ekonomiya na tayo mismo ang may-ari at tayo mismo ang nagpapatakbo. Kaya napakaganda po ng kinabukasan para sa bawat isa sa atin. At sa kabuuan, maliwanag na ang Pi Network ay hindi lang basta isang project, kundi isa po itong dambuhalang eksperimento na nagtatagumpay na. Ang pagkakaroon po ng 18 million verified pioneers ay isa pong milestone na dapat nating ipagmalaki bilang isang community. Ang verified batch era ay narito na para protektahan ang ating mga pinaghirapang Pi at para siguraduhin na ang ating ekonomiya ay malinis, tapat at mapagkakatiwalaan. Kaya mula po sa KYC migration patungo sa KYB model para sa mga merchants, bawat hakbang ng core team ay may malalim na dahilan. Ang tiwala ay ang bagong currency at sa Pi Network, sagana tayo nito. Kaya manatiling verified, manatiling aktibo at laging tandaan na ang bawat pag-click po ninyo sa kidlat ay may katumbas na halaga sa ating kinabukasan. At ngayon ay technical analysis update naman po tayo sa kanyang daily chart time frame. Daily chart time frame ni Pi Network. Ayan, nitong mga nakalipas na araw, mapapansin po natin na noong April 15 hanggang April 17 ay bumuo po siya ng tatlong magkakasunod na bullish candlestick. Umangat po siya at nagawa po niyang basagin yung minor resistance natin na nakaabang po rito sa 0.1738. Yan, tuluyan po niyang binasag ito noong April 17 sa kanyang bullish candlestick na ito. Pero nung sumunod na araw, nung April 18, sinubukan po niyang pakiramdaman ang sumunod na minor resistance natin dito sa presyong 0.1859 pero naramdaman niya na hindi niya kakayanin na basagin ito. Kaya itinulak, malakas po ang selling pressure dito. Maraming nagbenta kaya yan po ang nagpapatunay dito ay yung napakahabang karayom or wick ng bearish candlestick na ito. Ibig sabihin, malakas po ang bentahan sa price level na ito. Kaya bumuo po siya ng bearish candlestick at ngayon ay talagang pinabagsak po talaga ang presyo at bumalik siya sa ilalim ng minor resistance natin dito na 0.1738 noong April 19. At mula po rito ay nag-consolidate na po siya sa ilalim ng ating minor resistance na ito. Kahapon sinubukan po niyang umangat pero wala pa rin. Yan, pinabagsak pa rin o itinulak pa rin ng mga bulls na nakaabang naman dito sa ating minor resistance dito sa 0.1738. At ngayon sa kasalukuyan, nandito na po siya sa mas mahabang bahagi ng ating resistance. Ngayon makikita po natin dito na bumubuo po siya ng isang kulay green na Hall-Street indicator. Flat na po ito. Sinyalis ito na may nabubuong lakas ang mga bulls at mukhang sa mga paparating na araw ay muli po niyang susubukang basagin yung ating minor resistance dito. At kapag nangyari po yan, nagkaroon ng breakout, yan, aakyatin niya ulit
yung ating susunod na minor resistance naman dito sa 0.1859. Parang in short, ay parang kumuha lamang po siya ng buwelo. Sa ating QQE mode indicator naman, makikita po natin na kulay gray. Maliliit po yung mga sukat ng mga nabuong previous bars natin. At yan ang mas malala. Kahapon ay wala po tayong nabuong QQE bar. Ibig sabihin is wala pong gaanong sapat na momentum ang either side. Yan, maging ang buyer or seller ay wala po silang ipinapakitang lakas ngayon. Kapag ganyan po yung nakikita natin, mukhang magko-consolidate lamang po tayo. Ayan. Kaya sa kabuuan, ang masasabi ko pong magiging galaw ni Pi Network sa mga paparating na araw is mukhang kasi mahina po yung momentum natin. Baka magko-consolidate lamang po tayo dito sa ilalim ng ating minor resistance dito na 0.1738. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.